Hi po, Doc. First-time mom here. Ask lang po ano po dapat gawin or gamitin if inverted nipple po yung ma'am. Hello, kamusta po kayo? I'm Dr. Regeline, aka your tita Doktora. In this video, pag-usapan natin ang mga tips during breastfeeding kapag inverted ang nipple ng isang mother. Pero bago yan, ano nga ba ang inverted nipple or flat nipple? Maaari kang mag-test kung ikaw ay may true inverted nipple sa pamamagitan ng pinch test. Ayan, gagamit ako ng model breast. Ilagay lamang ang iyong index finger at thumb sa areola sa likod ng nipple at ipinch ito. Ayan. Kapag na-pinch ito at nanatiling ang nipple ay nasa loob or nakapasok or inverted, ikaw ay maituturing na may true inverted nipple. Ngunit kung ang nipple naman ay lumabas or nag-evert, ikaw ay maaaring may partially inverted nipple. Kapag ginawa naman ang pinch test at pumantay ang nipple sa inyong areola, ikaw ay maaaring may flat nipple. Ngunit mga mommies, kailangan din nating tandaan na ang may flat or inverted nipples ay walang pagkakaiba sa structures ng mga milk ducts dahil ang milk ducts are located behind the areola. Maaari ka pa ding mag-produce ng same amount of milk compared sa mga mommies na may normal form of nipples. Kailangan lang natin ng awareness and more patience when it comes sa paghahanda sa ating breastfeeding journey. Dahil maaaring matagalan ang pag-establish ng breastfeeding sa mga mommies na may flat or inverted nipple. Ito naman ang mga tips para sa mga mother na may flat or inverted nipples. Tip number 1, maaari kang gumamit ng nipple corrector or nipple formers katulad nito, starting at 32 weeks of pregnancy. Ngunit, mas maiging ikonsulta muna ang paggamit nito sa inyong OB dahil ang pagsuot nito ay maaaring mag-cause ng nipple stimulation na pwedeng mauwi sa premature contractions or labor. Ang ilang buntis ay maaaring gumamit nito at 32 weeks hanggang sa pagkapanganak at sa pagsisimula nila sa kanilang breastfeeding journey. Sa una ay maaari mo itong isuot sa loob ng iyong bra for at least 1 hours hanggang until approximately 8 hours every day. Maaari din namang magbago ang form ng nipple at ng inyong breast by the time na nagpapa-breastfeed ka na. Number 2, early skin-to-skin contact right after birth may help your baby suck more effectively. Makaka-help din sa pag-stimulate or pag-erect ng nipple ang pag-pinch sa areola during the time na maglalatch na si baby. Number 3, you may also apply some cold compress minutes before latching ni baby to help facilitate the erection of your nipple. Number 4, you may use your breast pump prior to feeding to pull out the nipple. Or 5, you may use a nipple everter or nipple suction prior to feeding. Here are some example of nipple everter, or pwede ka rin pong gumawa or mag-DIY ng nipple suction using a 5cc syringe, katulad nito. At number 6, if hindi nag-work ang mga nabanggit kong tips, ay maaari ka namang gumamit ng nipple shield. Ngunit dapat tandaan na ito ay for temporary use only at maaari itong magdulot ng nipple soreness in the long run. And lastly, you can always ask support from a breastfeeding specialist until you are more confident during your breastfeeding journey. It's very normal to ask help or support from your fellow moms, kaya huwag kayong mahihiyang magtanong or magpaturo. Marami talagang challenges ang breastfeeding, and I hope nakatulong ang video na ito to overcome one of the breastfeeding challenges. Yan ay ang pagkakaroon ng flat or inverted nipple. Follow me for more pedi-related videos, and please do subscribe to all my social media accounts. Thank you!